Bayan, 7 ang patay sa madugong pag-atake sa isang barangay sa Kidapawan. Ayon sa mga otoridad, posibleng alitan sa lupa ang motibo sa pamamaril. Ang detalye sa ulat ni Trisha Arago ng PTV Cotabato. Mag-aalas 6 na ng umaga nang magsimula ang palitan ng putok sa boundary ng Barangay Estado sa Matalam at Barangay Malinan, Kidapawan City. Agad na rumusponde sa insidente ang Cotabato Police Provincial Office, Matalam Municipal Police, Kidapawan City Police, mga sundalo mula sa Army's 602nd Brigade, Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities, Ad Hoc Joint Action Group o CCCH ADJAG at ilang pinunong Moro. Isang Moro commander at 6 nitong kasamahan ang nasawi habang isa ang nakaligtas sa madugong pre-dawn attack sa Barangay Malinan, Kidapawan City nitong Lunes sa gitna ng matagal ng alitan sa lupa na patuloy na umiinit sa hangganan ng Kidapawan at Matalam. Ayon sa Bangsamoro Human Rights Commission BARM, kinakailangan ang agarang aksyon, pagkilala sa karapatan ng mga biktima at ang mga posibleng hakbang upang maresolba ang ganitong klase ng alitan. It's very clear that there has been a violation of or deprivation of right to life of these 7 individuals. Wala namang binigyan ng authority dito sa Pilipinas or sa ating bansa, or especially in BARM, na binigyan ng authority na tumitil ng buhay ng tao. So probably yung buhay ng 7 tao na yun is nasayang, which is a deprivation of life. Base dun sa mga initial information, saka nakikita natin dun sa mga interview dun sa mga individual na andun during the initial investigation, parang it's a land-related dispute. No? So hindi lang ito nangyayari sa isang area na to, kundi maraming area sa atin na malaking bahagi talaga ng issue is lupa. No? Kaagad na inilibing ang mga bangkay alinsunod sa Islamic rights. Ayon sa mga kaanak ng mga biktima, mga residente ng Cotabato City at lumipat sa Malinan noong August 8 upang igiit ang kanilang karapatan sa inaangking lupa. Nananawagan rin ng hustisya ang mga kaanak ng mga biktima. Patuloy naman ang investigasyon sa motibo ng pamamaril bukod sa posibleng lumalalang alitan sa lupa sa hangganan ng Malinan at Estado. Nagkandak sila ng investigation at napag-alaman na isa pong engkwentro ang nangyari. Based sa kanilang investigasyon at nagresulta po ito sa pagkasawi ng 7 individual na kung saan napag-alaman is hindi naman pala residente ng nasabing lugar, ngunit sila ay from Cotabato City and from Maguindanao area po. Higit 170 hektarya ng lupang taniman ng tubo, mais at palm oil ang patuloy na pinag-aagawan ng iba't ibang grupo, kung saan naitala rin ang sunod-sunod na kaguluhan sa nakaraang mga buwan. Kwento ng mga residente, paulit-ulit umanong tumatawid ang mga armadong grupo, sumasakop ng mga bukirin, inaani ang di nila tanim at nagnanakaw ng hayop at kagamitan. Aabot nila sa 100 armadong kalalakihan ang nag-ookupa sa lugar mula sa kalagitnaan ng taon at tumatangging umalis sa kabila ng mga dialogo. Isang Commander Abdullah Imbong ang pinuno ng grupo na hindi konektado sa MILF o MNLF ayon sa mga opisyal. Samantala, ayon sa Matalam Mayor's Office, mahigit 30 pamilya ang muling nalikas sa Sitio Tuburan habang sinuspende rin ang klase sa 2 paaralan sa lugar. Meron na ring mga engkwentro nangyari noong month of August dyan sa area na yan. Kasama po itong mga taong ito at yung mga residente dyan sa lugar at iba pang grupo. Dahil po ito po ang pinagmulan po nito is land conflict po. Nananawagan ng mga otoridad sa mga maaaring makapagbigay ng impormasyon sa insidente habang ang mga pinunong Moro ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pulisya at militar upang maiwasan ang posibleng gantihan. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.